Magandang hapon, Sunny. Ano ba ang latest dyan sa dinaraos na US presidential elections? At ano ba yung pagkakaiba ng eleksyon dyan sa Pilipinas? Kasi may sinasabi kayo dyan yung mga Filipino-Americans sa Los Angeles ay nakaboto na. Ilang araw ba ang botohan dyan? Gandang hapon dyan sa Pilipinas, June. Patuloy nga nililigawan, June, ina VP Kamala Harris at dating President Donald Trump ang mga botante na bumoto ng maaga, isang araw bago ang general election sa bansa. So let's get out the vote. Let's reach out to all of our folks in the next 24 hours, family and friends and classmates and neighbors and co-workers. We've all been waiting 4 years. One day, you gotta show up. I don't want any money. I don't want anything. Just show up and bring your vote. Sa pinakahuling tala ng mga estado, lagpas na sa 70 million na mga botante ang nakaboto. At inaasahan pa na magiging mahaba ang mga pila bukas, araw ng general election. Dito sa Los Angeles, may mga kababayan na nga tayo na nakaboto at pinakamalaking Filipino-American population, June, ang naririto sa Los Angeles. Sa aming presidential elections dito po sa US, ang candidate ko po si Mr. Donald Trump because I like his policies about immigration and outsourcing different products and services. He would like to turn the US into a manufacturing superpower again. Kasi mas maganda yung niya, perception niya sa country. Experience na siya. June, inaasahan natin na sa kabuuan ng general election bukas, dadagsa pa sa mga precinct ang mga botante sa buong bansa sa tinuturing natin na historic election ng US. Dito nga, June, sa tanong mo kanina, June, sa Amerika, na una nang nagkaroon ng early voting sa karamihan ng mga estado dahil batas ito, June, sa Amerika, sa bawat estado, 2 linggo o 3 linggo bago ang general election ay tumatanggap na ng mga early voting ang bawat estado dito sa Amerika, June. Ibig sabihin, wala namang naka-schedule kada estado ng pagboto, Sonny. June, dito sa US, bali, tinuturing pa rin na November 5, June. Ito yung unang Tuesday ng Nobyembre. Tinuturing pa rin yan ang schedule ng general election ng buong Amerika. Ito lang sa mga bawat estado, tumatanggap sila na tinatawag natin, June, na mga absentee voting ballot or yung mga mail ballot para mas mapaiksi o mapagaan ang pila sa araw ng general election sa bawat estado. Pero ang bilangan, Sonny Cos, paano? Isang araw lang? Itong mga nakalipas na nagboto o nag-early voting na yung ibang mga botante dito, no, naisama na yan sa bilang sa mga electronic voting machines natin ito, June. At bukas, ganoon din, bawat estado ay bibilangin naman ang kabuuan ng mga botante kapag nagsara na yun ang polling precinct sa estado. Merong mga nakatakdang oras, June, bawat estado dahil may 4 tayong time zone dito. Sa East Coast ng Amerika, June, karamihan sa mga estado alas 7 ng gabi magkasara at pagkatapos nga nito ay sisimulan ng bilangin ang kabuuan ng mga bumoto sa general election naman ng November 5 at idadagdag ito sa kabuuang total naman, June, ng mga bumoto sa mga early voting. Sa kasalukuyan, June, maaga pa rin para makita natin kung sino ang leading sa bawat estado. Tanging ang registered voter lang na nalalaman natin ang maaari nating malaman kung gaano kadami na ang bumoto sa bawat partido, June. Ibig sabihin, hindi ito inaanunsyo sa publiko. Kasi makakita mo kung sino na yung lumalamang, di ba? Parang nakikita ng bawat partido, ng bawat ng Democrat at saka itong kabilang partido, kung sila ba ay nangungulelat o nangunguna. Sonny? Tama ka dyan, June. Hindi pa nilalabas ang actual na resulta ng mga binoto ng mga tao. Ang nalalaman lang ng bawat estado ay kung ang isang registered Democrat o registered Republican na botante ay nag-cast na ng ballot niya alam nila na itong tao na ito, individual na ito, ay bumoto na at nag-register siya bilang Republican. Pero yung actual na boto niya, June,
hindi malalaman ito until sa day ng araw ng ng pagbilang ng boto sa bukas. Pero gaano kabilis? Alam mo, Jun, isang pinagmamalaki ng Amerika yan. Bawat estado rito, halos pagkasara pa lamang ng araw o oras ng botohan ay posibleng malaman na natin ang election result isang oras o ilang minuto matapos ang pagsara ng polling precinct. Pero inaasahan natin, June, kagaya ng 2020, may possibility na hindi tayo makakita ng agarang resulta ng kung sino ang tatanghaling bagong presidente ng Amerika. Maalala natin, June ng 2020, nagkaroon pa ng ilang linggo bago natanghal si incumbent President Joe Biden bilang panalo dahil nagkaroon ng very, very close race sa ilang mga estado, yung tinatawag natin mga battle state. Gagaya ngayon, June na 2024, we're seeing the same exact situation. Meron tayong 7 na battle state na pinaglalaban ng 2 kandidato at very, very close ang kanilang pinakahuling resulta ng survey natin. Lahat itong 7 battleground state, June, ay tanging mga 1% or 2% lang ang difference. So inaasahan natin na itong pagbilang bukas, kung masyadong malapit ang difference, hindi pang magkokol ng kung sinong panalo sa isang estado, kundi hihintayin pa nila, June, yung ibang mga estado naghihintay pa ng mga absentee voting galing naman sa mga military personnel ng Amerika. Patuloy kami nga antabay sani sa magiging resulta ng botohan diyan sa Estados Unidos. Maraming salamat, Sonny Cos, live na nag-uulat mula sa Los Angeles, California, USA.